Sa umagang kay ganda, salamat dahil habang ako ay nakikinig sa inyong kwentuhan, naandon ang mga ngiti sa labi, no? Ang saya ay talagang mamamalas ng sino mang makirinig habang kayo ay nagkikwentuhan. At salamat sa Diyos sa ganyang mga panahon at pagkakataon na ibinibigay niya. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa ligtas na lugar. Maaring iniisip natin ang mga lugar na kung saan talagang masasabi natin na safe tayo, ligtas na ligtas tayo. Tulad ng sa mga matitibay na establishmento, no? Maaring masabi natin sa mga lugar na nako-cover ng mga malaking bundok, no? Maaring yun ang naisip ng tao. O kaya naman ay sa isang lugar na malayo sa kabihasnan, yung bang tipong walang mga masyadong mga tao, yung halos kayo lang nandun sa lugar na yon. Maaring yun ang pwedeng isipin. Pero kung atin pong bibigyan ng pansin ang nangyayari sa ating paligid ngayon, parang wala kang makakitaan na lugar na masasabi mong ligtas ka. Dahil yung hindi lumalabas ay siya pang nagkakaroon ng COVID. Yung mga talagang nasa tahanan lang, sila pa yung napapahamak at namamatayan pa nga. So kung ating bibigyan ng pansin, parang wala ka ng pwedeng takbuhan na masasabi nating safe na lugar. Sa ating banal na kasulatan ay may mga talata na talagang makikita natin na ito ang pwede nating puntahan at takbuhan. Sabi dito sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Wow! Isang talata na talagang encouragement. Na talagang siya lang ang pwede nating takbuhan na kung saan safe talaga tayo. Why? Sapagkat alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang nangyayari sa ating mga buhay. Merong isang pangyayari sa California na dahil sa malakas na bagyong parating, hindi niya alam kung ano ang kanyang isi-save na mga mahalagang dokumento. Marami na siyang naitabi at hindi pa rin siya mapalagay sapagkat iniisip niya na pagkatapos ng bagyong ito, meron pa kaya siyang madatnan na mga mahalagang gamit. Pero alam naman natin na hindi natin hawak ang mga pangyayari sa buhay. Lalo na mga dumarating na mga bagyo o kalamidad tulad ng bagyo, lindol, digmaan, pandemya tulad ng ating nararanasan ngayon. Hindi natin kontrol ang lahat ng ito. Kahit na sino pa, kahit na ikaw ay matagal ng mananampalataya, hindi mo rin kontrol ito. Ang kagandahan lang doon na tayo bilang mga mananampalataya, safe na safe tayo sa pagkalinga ng ating
Panginoong Diyos. Sabi dun sa ating talata, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging saklolo sa oras ng kagipitan. Okay. Ilang mga mahalagang salita dito sa talatang ito na atin pong makikita. Una sa lahat, siyempre, kailangan nating ma-recognize kung sino ang Diyos sa panahon ng mga problema o pagsubok na nararanasan ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung ating pagbabatayan ang mga pwede nating takbuhan at lapitan para ligtas tayo, ay tila wala ka nang masasabi, no? Hindi ka na talaga safe. Pero salamat sa Diyos, ang ating pwedeng takbuhan na siya lamang ay hindi nagbabago kahit na ano pa man ang nangyayari. So hindi nagbabago ang ating Diyos sa kaniyang katangian, sa kaniyang pagiging ating Ama. At nakita natin dito pag sinabing siya ang ating kanlungan, talaga namang safe na safe tayo. Siya ang mag-iingat sa atin. Pag sinabing kanlungan, siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang magpapalakas ng loob natin. Hindi lamang yon, siya din ang magbibigay sa atin ng lahat ng mga kaparaanan kung paano malampasan at mapagtagumpayan ang mga problema o pagsubok na ipinapahintulot niya sa ating mga buhay. Pag sinabing siya rin ang ating kalakasan, ibig sabihin, kahit na may mga problema o pagsubok na ating nararanasan, nagagawa pa rin natin kung ano ang dapat. So, ibig sabihin, meron tayong tamang pagtugon sa mga panahon na kung saan tila ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw dahil sa pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay. Pero salamat sa Diyos, meron tayong tamang pagtugon na kung saan siyang inaasahan sa atin ng Panginoon. Kaya nga, maging si Santiago, na sinasabi niya sa panahon ng mga pagsubok, kung kailangan natin ng karunungan, humingi tayo sa Diyos at tayo Kanyang bibigyan. At siyempre, itong karunungan na ito, na mula sa ating Panginoon, ayon sa Santiago 1:5, no? Ito yung karunungan na kung saan pagkaalam sa mga bagay at paglalapat nito, no? Pag sinabi kasing full of wisdom ka, hindi mo lang alam by mind, alam mo ring gawin. Yan ang tinatawag na wisdom. So yung may pagkaalam lang na hindi naman ginagawa, knowledge lang yon. Pero pag sinabing may wisdom ka, abay nakikita ito sa iyong mga gawa. Hindi mo lang alam by mind. Alam mo rin by heart at talagang ginagawa mo ito. Naalala ko isang pangyayari. Merong isang church na kung saan ay halos nasira ang relasyon sa isa't isa. At isa sa mga miyembro na na-testing ang kaniyang kaugnayan sa Diyos. Doon pa lang niya nalaman na wala pala siyang tunay na relasyon sa Panginoon. Na lumaki lang siya kasama ng kaniyang lola na Kristiyano na, sumasama-sama lang siya sa church. At
naging miyembro na ng isang church. Pero yung experience na talagang siya ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos ay nangyari lang noong panahon ng testing ng kanyang buhay na kailangan niyang isuko ang lahat-lahat sa kanyang buhay at tanggapin si Jesucristo. Hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi higit sa lahat ay Panginoon. Alam niyo, matapos niyang gawin ang lahat ng ito, nagkaroon siya ng tamang pananaw sa buhay, nagkaroon siya ng tuloy-tuloy na pagbabago sa kanyang buhay, at nagkaroon siya ng tamang pagtugon kapag merong nangyayaring mga problema o pagsubok sa buhay. So salamat sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo kabilang sa kaniyang pamilya, sapat ang kaparaanan ng Diyos na pwede niyang iparana sa atin para malampasan ang anumang mga pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin na kapahintulutan ng Diyos. But then, wag po nating ma-misinterpret na yung mga panahon na tayo ay tila nawawala sa direksyon at nagkaroon tayo ng matinding problema, pero ang dahilan pala ay sa iyong nagawang kasalanan o pagkakamali, abay ito po ay wag nating sabihin na kapahintulutan ng Diyos na ikaw ay mahulog sa pagkakasala o pagkakamali. Desisyon mo yan, ikaw ang gumawa. No? Kaya marami pong mga mananampalataya ang naitutuwid dito. Akala nila, sabi nila, pinahintulot ng Diyos na mangyari yon para ako ay matuto. Ay wag naman. Isang maling kaisipan ito. Maaring ang sabihin natin, salamat sa Diyos, dahil kahit ako ay nagkasala, nakagawa ng pagkakamali, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na ayusin ang aking buhay, na makita ko pa rin ng isang kalagayan na hindi nagbabago ang Diyos para ako ay tulungan, abutin muli, hanguin muli sa ganong kalagayan, at maibalik sa buhay na merong kagalakan. So iba po yun. Yung mga pagsubok naman na problema, kahit na hindi ka nakagagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, ito yung mga kapahintulutan ng Panginoon na kung saan ititest talaga ang iyong pananampalataya, na kapag mayroon kang problema o pagsubok na kinaharap, sino ka sa mga ito? Ano ikaw sa harapan ng Diyos? Kapag ipinahintulot niya ang mga pagsubok at mga problemang iyon. So kapag na-test ka, na talagang ibinaling mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos ka tumakbo at alam mo kung sino siya, nandun malulugod ang Panginoong Diyos. At hindi niya tayo pagkukulangin kung paano ito harapin, pagtagumpayan. At ang bunga, isang matatag na pananampalataya na pwedeng tularan, isang halimbawang tutularan ng mga susunod na henerasyon at ng ibang mga mananampalatayang nasa paligid mo. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, and happy breakfast.